Hello everybody. Good day to all of you. May you have a wonderful day with the blessings of God showering with us every day. There's nothing at all without Him. So, by means of prayers and the powerful of His name, can protect us to any kind of danger. Amen. I have a new story today. It's about two sisters, which one is favorite to her mother. It can give us a moral lessons to all mothers. Come and visit my YouTube channel, Only Here and Short Story. This story is dedicated to all mothers and sisters who are not loving with each other because of a mother's favoritism. Ang ina ay si Rowena Redoblado, 55 years old. At ang kanyang dalawang anak na sina Aluna at si Ana Luna. 18 years old and 20 years old, sila ang magkakapatid na laging may argument nang dahil sa maling palisiya ng ina. Ang ina ang huwara natin ng mga anak. Ang ina ang dapat gumawa ng tama upang susundin ng mga anak. Kaya kung ano ang pag-treat sa atin ng ina mula pagkabata ay naitatanim ito sa bawat isipan natin. Kaya sana magmahalan ang buong miyembro upang sumaya at umunlad ang buong pamilya. Sa simula ng kanilang pagsasama sa pamilya ay alam na ni Ana Luna ito na bunso sa pamilya Redoblado na hindi siya pinapansin ng ina. Kabaligtaran ang nangyayari, di ba? Kadalasan ang bunso ang pinakamamahal sa ina. Ngunit sa kwento na ito, ang eldest ang minamahal ng ina nilang si Rowena at ito ay si Ana Lu. At ito ang katuwiran ng ina. Mas magaan ang kalooban ko kay Ana Lu, ang eldest ko. Dahil nung una ko siyang makita dito sa mundo ay parang ang kasiyahan ng puso ko ay umabot sa langit. Kaya hindi niyo ako mapipigilan dahil ito ang nadarama ko. At ngayon, nag-uusap ang tatlo sina Ana Luna, Ana Lu at ang ina nilang si Rowena. Ito ang sabi ng bunso na si Ana Luna. Ate Ana Lu, malapit na ang pasukan natin. Kailan kaya tayo magpasukat ng bagong uniform? Sagot ng ina ay nako Ana Luna, huwag ka nang magpasukat ng bago. May uniform ka naman. Ayos pa yun. Wala pang damage. Yung kailangan natin ay magtipid. Ano akala mo, mapera tayo? Tingnan mo naman ang katayuan natin. Okay Nay, sorry po. Okay lang naman sa akin kahit luma. Pagsabihan mo lang ako ng tama ay maiintindihan ko naman. Aba, Ana Luna, ang galing mong sumagot-sagot sa akin. No, hindi Nay nangungutuwiran lang naman ako. Hindi ko man naman kayo pinipilit dahil alam kong labag ito sa iyong kalooban. Sumagot na dito ang eldest na si Ana Lu. Nay, walang galang yung anak mo. Bunso pa naman. Siguro ako ang magtuturo sa kanya ng leksyon kung hindi mo kaya, Nay. At ito ang kanyang sabi sa kapatid na si Ana Luna. Will you please to watch your words, Ana Luna, and give respect to our mother? What's that, ate? You have a two-faced behavior? Nagpapasipsip ka sa ating ina. It's okay. Pinagtutulungan niyo ako dito. Hindi kita aatrasan, ate. Pero sa'yo, Nay, lagi kitang ginagalang. At ang sagot ng ina ay, ang kakampi sa akin ay doon ako. Ang kumakalaban sa akin ay makakatikim sa ugali ko. Alam nyo na kung sino at ano ang ugali ko kapag ako'y makakalit. Hanggang dumating na ang pasukan, graduating na si Ana Lu sa kursong nursing, while si Ana Luna ay nasa third year sa kursong AB Major in English. Nang makita niyang may bagong uniform si Ana Lu at bago ang sapatos at bag. At ito ang kanyang sabi, Ate, may bago ka na pala na uniform? Nang tinanong ko si nanay kung kailan tayo magpasukat ng bago, pinapagalitan ako, may bago ka na pala. So, Ana Luna, diyan mo maiintindihan na mas mahal ako ng nanay kaysa sayo. At narinig ito ng ina na si Rowena. Ana Luna, kung ayaw mong magsuot ng luma, huminto ka na lang sa pag-aaral mo dahil nahihirapan ako sa panggastos. Hindi easy ang kurso na kinuha ng ate mo. At ito ang sagot ni Ana Lu.
Ble, pahihintuin ng pag-aaral. Wawa naman ang kapatid kong ambisyosa. Okay lang, Nay. Titiisin ko ang lahat. Kahit lahat ng gamit ko ay luma. Pero okay lang naman sa akin yun. Candidate naman ako for a cum laude. Nagpapainggit. Hindi naman yun makapagpasaya sa'yo, Nay, no? Yes, anak. Kahit tama lang mga grades mo, at least pasado. Sige lang, Nay. Ate, wala ako magagawa kung ganyan ang ugali nyo. Pag makatapos na ako sa pag-aaral, aalis ako sa mga kamay nyo upang hahanapin ko sa malayo ang mundo ko. Dahil dito ay wala akong space sa inyong mga puso. At huwag kang mag-alala, Nay. Dama ko man na hindi mo ako mahal, pero hindi ko yon dinidibdib. Alam ko, kapag malayo na ako sa inyo, diyan nyo na maintindihan ang kalagahan ko sa iyong buhay kapag wala na ako. Ngunit babalik pa din ako sa inyo upang papasalamatan. Kahit papaano, pinapaaral mo naman ako. Kahit nilalakad ko ang paaralan, samantalang si ate ay pinapasakay nyo. Okay lang sa akin yun. Bakit may mga magulang na ganito? Ganun pa man, pareho naman ako na anak nyo, Nay. Siguro ako ay adopted nyo. Pero may nakita akong adopted ay minahal din naman nila, Nay. Bakit ako ay ginanito nyo, Nay? Alam mo, Nay, pag ako ay magkaroon ng anak, siguro mamahalin ko sila lahat dahil galing sila sa katawan ko. It's okay lang, Nay. Magtitiis ako dahil siguro ito ay nakatatak na sa aking kapalaran. Balang araw, hahanapin mo din ako katulad ng isang karnero na nakawala sa marami. Talagang hinahanap yun sa may-ari dahil hindi sila kompleto kapag mawawalay ang isa. Hindi na nakapagsalita ang ina na si Rowena sa mga malalim at malaman na salita na binitawan ni Ana Luna. At siya ay nagpapaalam na, Nay, aalis na ako. Magjo-duty pa kami mamaya sa hospital. Alam mo naman, graduating na ako, Nay. Yes, anak, alam ko yun. Mag-ingat ka at matutulog ka naman kapag may time. Lagi ka na lang puyat dahil yan kasi ang pinili mong kurso eh. Okay, Nay. Love you. Oh, ito ang allowance mo, Analo. Ngunit hindi binigyan sa Ana Luna at siya'y nanghingi. Nay, ang sa akin, wala na, nakita mo naman ay binigay ko na kay Analo. Mas kailangan nyo yun dahil bukas pa siya uuwi. Dahil may duty sila sa hospital, ano kakainin niya? Wala naman libre doon. Nay, kahit pan-xerox lang, marami kaming activity. Sabi ko nang wala na eh, ang tigas ng ulo mo. Ang tigas ng ulo mo, Ana Luna, hindi ka nakakaintindi sa sitwasyon. Nay, nag-aral din ako. May kailangan din ako para sa mga subjects ko. Sana ko hihingi ng pan-xerox. Ikaw lang ang nakilala kong ina. Nakakainis ka, Ana Luna. Ano gusto mo? Magnakaw ako para ibigay ko sa inyo? Nay, nakita kong sobra ang ibinigay mo kay ate. Hindi mo man lang inisip na mayroon ako na nangangailangan din sa iyong tulong. Okay, Ana Luna, hindi ko na kaya ang magpapaaral sa iyo. Huminto ka na lang. No, ayoko, Nay. Kahit ano ang mangyayari, tatapusin ko ito. Dahil lalo lang na mapapalayo ako sa iyong kalooban. Dahil ang pinakamamahal mong anak na si Analo ay magiging nurse na. Siguro naintindihan mo ang ibig kong ipahiwatig, Nay. Hanggang na-feel ni Ana Luna ang hirap sa mag-aral na walang kapera-pera. Pinapaaral nga pero walang maayos na gamit. Samantalang ang ate ko ay parang anak mayaman. At dito siya nasasaktan nang marinig niya na nag-uusap ang ate niya sa kanyang friends habang sila'y nagkasalubong. At ito ang sabi ng friend ni Analo. An, di ba kapatid mo yan? No, hindi ah. Tingnan mo lang kung magkamukha ba kami. Maganda yata ako. Narinig ito ni Ana Luna at siya ay umiyak. Ngayon na hindi mo ako inangkin na kapatid, ate, Analo, hindi din kita aangkinin na kapatid ko. Ang ginawa mo ay kaya ko din gawin dahil sobra na ang ginawa nyo sa akin. Pinagtutulungan nyo ako ng sarili ko, ina.
Ngayon, naghahanap na si Ana Luna ng mapasukan as a working student. At sa paaralan na kanyang pinapasukan ay doon siya tinatanggap. At hindi na siya umuwi ng bahay, doon na siya umuwi sa kanyang tiyahin. At nagkataon na umuwi muna si Ana Luna sa bahay nila upang kunin niya ang iba pa niyang mga gamit. At ito ang kanyang sabi sa kanyang ina, "Nay, kunin ko ang mga gamit ko." At ang sagot ng ina ay, "Mayroon bang maglayas na bumalik at magpapaalam?" "Nay, ang lahat ng mga masakit na salita mo ay itinatanim ko sa aking puso't isipan. Hintayin mo ang araw ng paniningil, Nay, dahil hindi ko na kaya ang magpakumbaba sa inyo. Okay, lalayas ako kung ito'y ikaliligaya nyo. Paalam." Doon sa university na pinapasukan niya, siya nag-work as a working student, one of a popular university, ang University of Mindanao. Siya nag-working student hanggang natapos niya ang kurso na AB Major in English. Siya nga ang magna cum laude sa university na iyon. While si Ana Lu ay graduate na at tuluyan na silang walang balita sa isa't isa. Hanggang nabalitaan niyang nakapag-asawa ang kanyang kapatid at ito ay minalas sa pag-a-apply ng trabaho sa abroad dahil hindi ito pumasa ng board exam. At ang asawa ay isa lang ordinaryong clerk sa kanilang city. So it means kulang ang kinikita nila. Nagdaan ang maraming taon, nakapag-abroad na si Ana Luna at hindi basta-basta ang bansa na kanyang napapasukan, ang bansa ng Australia. Nasa opisina siya roon kasama ang mga Australian. Ibinuhos niya ang kanyang talento upang maiibigan siya sa mga hindi niya kalahi. At ito ang sabi ni Ana Luna, "Thank you, Lord God, for being with me, the achievement that I have received because of your love to the people who are sacrificing, and never to forget that prayer is the answers and always believe the powerful of your name. Thank you so much, God, Lord." As what as I promised you, Nay Rowena, kahit sinasaktan niyo ako palagi, ay mahal pa din kita. Pinilit kong hindi ito lumaki sa puso ko dahil alam kong wala kayong pagmamahal sa akin. Ayaw ko sanang magtanim ng galit, Nay, ngunit tao lang ako. Nagtitiis ako sa inyong mga kamay hanggang naisip kong lumayo na lang sa inyo dahil ayaw niyo na akong papaaralin. Ngunit gusto kong makatapos, Nay. Kaya lumisan ako sa ating pamamahay dahil hinahanap ko ang magandang bukas sa ibang katauhan dahil hindi ko ito makakamit sa inyo. Pinagsisikapan ko ang aking nakamit, pero hindi ito ang dahilan na bibilog ang aking ulo. Dahil kung ipagmamalaki mo ito sa buong mundo, baka babawiin ito ng Diyos. Dahil ang lahat ay bigay niya, kaya kailangang i-share ko din ito, ang grasya na aking nakamit sa taong nangangailangan ng tulong ko. Hindi natin alam at walang nakakaalam sa pagtatakbo ng ating buhay kung sa ating mga pagsisikap ay tayo ba ay magtatagumpay. Ang lahat sa atin ay nagbabasakali lang dahil marami ang nasawi kaysa nagtatagumpay. At salamat, Lord, kahit walang pagmamahal sa akin ang kapatid at ina ko, ay andyan ka palagi sa akin upang guidean ako sa aking paglalakbay. Maraming beses na akong nadapa, maraming luha at pawis na ang pinalabas ko. Pinuhunan ko dahil kapag namumuhunan ka nito ay tiyak tagumpay ang ating makakamit. At marunong tayong magdasal at tiwala sa may kapal. Huwag bibitaw sa pananampalataya dahil ang cross na aking pinapasan ay sa iba na naman ang pumapasa nito at sana'y makakaya din niya na katulad ko sa aking katapangan. Abangan ang karugtong kaibigan. Please watch the continuations of this story will be tomorrow, and I hope you will like it because this is a selected story just for you all.
especially to all mothers. God bless and more power to the YouTube app. Bye-bye, Philippine people, and I love you so much. Stay safe. Mwah.